The House Committee on Justice begins its formal impeachment hearings even as Vice President Sara Duterte skips the proceeding. For the details, Isabel Pechay gives us a report live from the House of Representatives. Bell? Neil, today marks the first formal impeachment complaint hearing by the House Committee on Justice against Vice President Sara Duterte. Inside the hearing room, a seat was reserved for Vice President beside ML Party List Representative Laila De Lima, but it remained vacant as discussions got underway. Duterte's legal team spokesperson Michael Poa confirmed that they submitted a letter to the committee stating that the vice president would not attend, citing what they described as constitutional objections. Despite this, committee chair and Batangas Representative De Luistro said the proceedings would move forward. In a statement, Luistro said the Committee on Justice is duty-bound to continue with its mandate under the Constitution, and the hearing will proceed. She also earlier warned that Duterte risks losing the opportunity to directly address the allegation if she does not attend, noting that only respondents are allowed to answer issues raised during the proceedings. During Wednesday's hearing, the panel tackled the ground rules for the impeachment process and initial discussions on the two remaining complaints against the vice president. These include complaints filed by Reverend Father Joel Saballa and lawyer Nathaniel Cabrera, endorsed by several lawmakers. Originally, 4 impeachment complaints were filed against Duterte, however, only 2 remain under the committee's jurisdiction. The complaints maintain allegations similar to those raised in a previous impeachment attempt, including the alleged misuse of confidential funds, threats against ranking officials, bribery, and other possible violations of the 1987 Constitution. Meanwhile, outside the House of Representatives, progressive groups gathered at the South Gate calling for accountability. They stressed that the ongoing oil price crisis should not be used as an excuse to evade scrutiny. Neil? Ang Bell, so no-show nga si Vice President Sara Duterte in today's hearing. Was that part of the initial conversation there at the House of Representatives? And magkakaroon ba ito ng impact doon sa magiging desisyon ng mga lawmakers whether they want this impeachment bid to proceed? Yes, Neil, gaya nga ng nabanggit ni Chairperson Jervil Luistro, ay may epekto ang hindi pagdalo ng Vice Presidente dahil ang mga lawyers ay tado lamang sa assist sa kanilang kliyente. At nakikita nga natin na nag-reserve sila ng upuan pa rin para sa Vice Presidente. Ngunit dahil nga sinabi ng kampo nito na hindi sila a-attend, ay nanatiling bakante ang upuang ito. At dahil nga hindi sila nagpunta at wala ang Vice Presidente, ay hindi rin niya mapapabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Bali, paliwanag nga natin kung bakit mayroon diyang tinatawag na mini trial, yung tawag dyan sa impeachment proceeding dyan sa may House Committee on Justice. Because may confusion sinasabi, di ba, Senado ang may responsibilidad na magawa ng trial dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pero bakit mayroong mini trial na tinatawag dyan sa House? Yes, Neil, etong mini trial na tinatawag nila ay isa lamang parte noong 5-step process na ginagawa ng Committee on Justice bago sila mag-produce ng kanilang committee report na siyang pasa doon sa Senado at sa Senado. Ito, Neil, mini trial ay isa lamang procedure upang matingnan ng mga ebidensya, gayon din mapakinggan yung mga testigo para kanilang makita kung meron bang probable cause. So sabi nga ni Jervil Luistro, this mini trial, tinawag lang siyang mini trial, but it's basically a hearing para ma-determine kung may probable cause for impeachment. So, Bel, importante siguro maintindihan ng ating mga manonood ngayon na itong nangyayari dyan sa House. Ito tinitingnan kung bakit bang i-impeach si Vice President Duterte, but rather tinitingnan kung may na rason para mag-proceed. Tama ba, Bel? Yes, Neil, dagdag pa dyan, binanggit din sa mga hearings ngayon na hindi pa dito tinitignan kung guilty o hindi guilty ang Vice Presidente at ang mismong trial ay mangyayari doon lamang sa Senado. Ngayon nga po tinitignan lang kung meron bang
sapat na probable cause para sa impeachment. Bel, I'm sure you've heard yung mga conversation, especially on social media, no? May mga tanong yung mga tao, bakit inuuna pa itong impeachment proceeding na ito? Eh, ang dami-daming kinakaharap na problema ng ating bansa. Nandiyan na yung mataas na presyo ng langis, mataas na presyo ng bilihin. And even si Vice President Duterte mentioned it doon sa kanyang statement. Ngayon lamang umaga, no, na sa halip na umatin siya dyan, gusto na lamang niyang unahin yung mga problema ng ating bansa. Ano masasabi ng mga congressman natin patungkol sa ganitong mga katanungan? Yes, Neil, actually, when the hearing started kanina, ay sinabi ni Chairperson Jervin Bistro na ang talagang importance ng kanilang ginagawa ay hindi lamang nakatuon doon sa pag-demand ng accountability sa Vice Presidente. Kasama din dito yung kanilang dual duty to serve the country and as well to demand accountability. Bago nga niya binanggit yung mga magaganap dito sa proceedings ngayong araw, ay sinabi din ni Jervil na alam ng mga mamumuno at mga mambabatas na kailangang unahin at hindi naman sila nagkulang na unahin yung krisis sa presyo ng produktong petrolyo. Nandyan nga daw yung kanilang mga isinagawang mga bills para ma-make sure na yung excise tax sa produktong petrolyo ay mawala. At gaya nga ng sabi nila, meron silang dual duty sa Pilipinas. Last question na lamang, Bel, no? Diyan sa napansin mo, diyan sa loob ng House of Representatives, present ba na lawyer or legal team man lang ni Vice President Duterte or totally walang representation diyan si VP Sara? As of right now, Neil, walang representation ang kampo ni VP Sara. At sinabi din ng Committee on Justice na sa mga susunod na hearings ay iniimbitahan pa rin, pwede pa rin sumali at magpakita ang Vice Presidente at ang kanyang legal counsel. Isa sa mga pinag-uusapan dito yung pag-aayos ng ground rules ngayong araw, kasama na rin yung iba pang mga matters para sa mga susunod na hearings. Hey, maraming salamat, Bel. That's Isabel Petchay live from the House of Representatives.